Hindi kaila sa atin na ang Pilipinas ay binubuo ng henerasyong may angking galing sa sports. Sa pagbabalik ng Sangguniang Kabataan o SK, tuwan-tuwa na naman ng mga kabataan dahil kadalasan baliga ang kanilang plataforma. Nagsisimula na nga ang mga palaro sa mga barangay. Pero girls, ready na ba kayo mang-arbor ng jersey ng crush nyo? Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa jersey. Ano nga ba ang kadalasang hinahanap sa isang jersey? Ano pong pangalan niyo, sir? Exical po. Si Captain. Siyempre, una yung pinakamagandang design para hindi ma-discourage or ma-lessen yung performance natin sa laro. About mentality yun. Kapag kung maganda yung design, edi maganda yung laro ng tao. Tapos gusto ko din yung quality maganda para hindi ako ma-distract habang nasa laro. Yung design naman, gusto ko simple lang, hindi yung masyadong flashy para Mas gusto ko kasi simpleng design At bakit importante ito sa isang manglalaro? Siyempre, mag-signify yun as a person. Kunwari, yung jersey ni Gab. It signifies Gab. Ganun po. Para sa akin naman, kasi kung sinuot mo yung jersey mo tapos hindi mo gusto yung parang design, parang made-discourage ka. Parang hindi maganda yung laro mo. Tapos kung maganda naman yung jersey mo, sabihin, uy, ganun ng jersey pare. Gusto ko maglaro, di ba? Sir, doon may nangihingi na po ba ng jersey sa inyo? O may nanga-arbor na ba? Wala. Complicated. Pwede, oo. Hi, thank you po, sir. Bilang isang atleta, mahalaga ang jersey dahil ito ay isang achievement na makapag-represent ng inyong team at daladala nyo rin ang pangalan ng inyong angkan. Importante talagang siguraduhin ang pagpapagawa nyo ng jersey. Kaya naman, dumayo ako ng Caloocan dahil may paggawaan daw dito ng jersey na quality ang mga gawa. At ito ay nagsimula pa noong 1999. Ito, ang DRC Custom and Prints. Ang DRC Custom and Prints ay isang family business na nagsimula noong 1999. Tinawag itong DRC dahil ito ay hango sa pangalang Danilo, ang kanilang tatay, Raymond, Rachel, Ruby Jane, at Rowena, ang mga anak, at Corazon, ang kanilang ina. Simula bata pa lang, sila na daw ay tinuturuan ng magkakapatid na magtahi at tumulong sa pagpapatuyo ng mga silkscreen. Nataguyod ng kanilang pamilya ang business sa pagtutulungan ng bawat isa. Ngayon, meron na silang dalawang branch, isa sa Manila at isa sa Ilocos. Ngunit sa isang business, hindi dyan mawawala ang mga pagsubok na kanilang kaharapin. Ano-ano kaya ito? At paano nila ito nalagpasan? One of the biggest challenges as a DRC family, para na sa amin to, para sa lahat, is kung paano pa namin mas ma-operate yung business. Kasi like what I said earlier, na parang lumalaki talaga yung shop . So, ngayon, ang nagiging challenge sa amin is kung paano ba mag-i-improve yung shop. I mean, in case sa area. Kasi so namin naka-separate yung mga sales agents sa production. Kasi as you can see, parang sa isang area lang yung production, yung sales agent, ganon. For expansion, hindi naman sa lilipat. Pero kung kakailanganin, ganon talaga yung mangyayari, lilipat kami. Pero since nasabi ko nga kanina na kilala na kami sa area na to, na DRC, yun yung nagiging challenge namin kung paano makikip to. Pero the other part, kailangan namin talagang mag-move out or mag-improve pa sa pagdating sa area ng shop. Ang naging challenge na during quarantine is the relationship with clients. Siyempre, pag nag-work ka ng parang sa bahay lang, siyempre, quarantine yan so walang nag-ooperate sa ibang shop. Walang sports, any kind of sports kasi nga masyadong mahigpit. Pero one thing na naging opportunity namin bilang DRC shop is yung mga face mask. Like face mask, madaming umu-order sa amin ng face mask during quarantine. Pero thankful kami at the same time kasi marami pa rin customer na nagsusupport sa amin like for face mask na.
nung hindi pa ako nag-work dito, syempre may mga jerseys na kailangan suotin since I'm an athlete and a volleyball player. Yung manager namin, nagko-collect sila ng mga names like yung names ng players para sa magpapagawa ng jersey. And I have experience na magkaroon ng low-cost sublimation jersey. And it's really different from our quality to their quality. Kasi hindi masyadong buhay yung mga color na nakuha ko from that shop or from that experience. I mean, as working na sa industry na to, ngayon ko nalaman na kung bakit nagiging ganun yung isang jersey, which is nagpo-provide ng China-made na inks. And I can say na hindi namin tinotolerate yon since we are using Epson brands for machine and for inks. Doon ko na-test na nagkakaroon talaga ng quality-wise kapag quality brands yung ginagamit natin, like Epson, ganun. Napapaisip ba kayo kung paano ba ginagawa ang mga sinusuot yung mga jersey tuwing may laban kayo? Tama-tama, dahil sasamahan tayo ni Basti, isang sales agent ng DRC Custom and Prints, at aalamin natin kung paano ba ginagawa ang isang jersey. Hi! Welcome to DRC Custom and Print Shop. Tara, tour tayo. So here, sa front area ng shop, makikita nyo si Kalbot. At siya yung tinatawag namin Kalbo. Siya yung nagsisilbing to model our items. So ngayon, nandito tayo sa sales agent front desk. So dito makikita nyo yung mga magagandang sales agent para mag-inquire ng mga inquiries nyo. So siya si sales agent Mikay. Siya yung katuwang ko sa outside customers. Like siya yung pumupunta sa mga kailangan puntahan like big companies, educate yung mga customer kung ano yung mga ino-offer namin na items and services. Then dito makikita niyo yung desk ko. Dito naman ako naman yung parang nagsisilbing inside agent, associate. Ako yung nakikipag-communicate sa mga nag-chat sa page and also sa mga social media. Then punta naman tayo sa mga graphic artist designers namin. So, we have two graphic artist designers, si Daniel saka si Kitel. Sila yung naka-in-charge para pagandahin yung mga designs na gusto ng customers. Then, once approved, sila na din yung nagre-resize since merong different sizes yung mga damit natin. Sila yung in-charge doon. Then, once approved, mapupunta naman tayo sa printer. Then, ito naman yung mga Epson printers namin. Dito lumalabas yung mga design na napili ng customer once natapos na sa design. So ito, makikita nyo si Yel, isa sa mga cutter namin sa mga sublimation printers. Hi ka naman, Yel. So yan, makikita nyo kung paano nagpiprint yung mga sublimation papers na ipupunta natin sa pressing area namin para ma-press na sila sa tela ng damit. Then, after naman ma-print yung mga sublimation paper sa printer, nandito na tayo ngayon sa pressing area namin. Medyo di mo lang magugustuhan dito dahil mainit talaga kasi hindi siya required na air condition. Since nagpiprint tayo ng mga papel and may kailangan na heat temperature. So yan, ito yung bagong bili namin na presser machine para mas maging vibrant pa yung color na kalalabasan dun sa tela. So, ang procedure dito is ito yung mga sublimation paper, as you can see. Ilalapat siya dito sa tela, then automatically pe-press na siya dun sa tela ng mga damit. Then, dito naman tayo ngayon sa cutting area namin. Ito si Master, tinatawag namin Master, kasi siyang master cutter namin. So, after ma-press ng mga tela sa baba, iaakyat na siya dito sa second floor, which is yung cutting area and sewing area namin, para i-cut na ng maayos yung mga printouts designs sa tela. So, dito naman tayo ngayon sa final procedure ng production namin sa sewing area. So, after makat ng master cutter namin lahat ng mga tela, dito naman siya mapo-forward sa sewing area namin. So as you can see, we have 4 different sewing machines na nag-ooperate. Andito yung 3 hardworking sewers namin. So hi naman kayo mga manay. Yan, sila yon. Sila yung nasa likod ng mga magagandang jersey natin. So pag may kailangan kami sa kanila, talagang sila talaga yung nandyan para sa amin, para maganda kalalabasan ng mga tinahing damit.
Syempre, hindi lang kami sublimation. Meron din kaming silk screen services and DTF services, heat press. Makikita nyo naman na sobrang dami nila. Actually, nakapag-partial deliver na kami. So, makikita nyo sobrang daming boards for silk screen para patuloy lang yung operation natin. So, ang pinaka-last procedure talaga is not actually sa sewing. Pero pagdating sa order, dito siya papasok ng pagiging last. Quality checkers. So, eto, makikita niyo yung mga quality checkers namin. Sila yung taga-check ng mga items, kung okay ba lahat, kung nasunod yung gusto ng client. Actually, yung mga spelling ng names, kailangan, nati-check din yun. And mismo dun sa item, yung mga sobrang sinulid, kinakat talaga ng mga quality checkers yan. So, ito yung mga magigiting naming checkers. Hi naman kayo mga checkers. Ayan. So yun, sana naging masaya kayo sa tour namin sa DRC shop namin. So if you guys want to visit our shop naman, just pin DRC Printing Manila in any online Google Maps.